Ano nga ba ang mga spiritual abuses na nagaganap sa church? Paano natin ito maiiwasan? Paano natin ito masusolusyonan? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. At kasama po natin si Pastor Meji Constantino, ang lead pastor ng Christian Life Center at nagtapos ng MA Master of Arts in Christian Apologetics summa cum laude mula po sa Ratio Christi at Global Life University. At siya rin po ay nagtapos ng AB Theology Major in Pastoral Studies sa PBS College of Bible, kung saan ang inyong lingkod ay nagtuturo din. Magandang araw, Pastor Meji. Magandang araw po, Pastor Eric. At isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na makausap po kayo at makasama sa inyong programa. Kapatid, gaano ba kalaki ang pangangailangan? Kasi siyempre, pag-usapan muna natin, kailangan ba talaga natin ang ganitong mga topic? Gaano ba kalaki ang pangangailangan na i-address natin ang issue ng spiritual abuse? Why does the church need to talk about this problem? Ay, napakaganda hong tanong yan. Kasi sa kasalukuyan ho ay marami tayong mga nakakausap at mga nakaka-counsel din na ang pinaka-punot dulo ng problema ay nandoon sa spiritual abuse. So kung pangangailangan lang po ang pinag-uusapan, ay hindi lang po ang spiritual abuse ay ang pastor ang nangaabuso, pag minsan yung mga membro ang nangaabuso sa pastor in terms of the spiritual abuse. Kaya napakagandang tingnan na makita na ma-address po ito sa larangan ng inyong programa. Ang usual, ang iniisip ng mga tao ay yung mga sexual misconduct, no? Katulad nung mga nangyari sa mga kilalang mega church leaders at iba pang prominent Christian leaders. Pero ito bang spiritual abuse goes beyond such scandals? Napakaganda po nung inyong binibigyan ng emphasis, ano? Kagaya nga po ng aking isinulat, yung pong mga physical and spiritual abuses ay nagli-leave ng visible scars o mga nakikitang balat sa buhay ng tao. Pero yung pong spiritual abuse, siya ay nag-ooperate or gumagalaw sa larangan na hindi mo napapansin, hindi mo nakikita, na ang kanya pong inaatake ay yung psychological at emotional na sitwasyon o kalagayan ho ng tao. Kaya yung spiritual abuse, mas malalim po ang talim at ang marka doon sa buhay ng tao. Mhm. At maganda siguro, define natin, ano ba yung spiritual abuse? Kasi nabanggit mo, physical abuse, siyempre yan yung pambubugbog, yan yung verbal abuse, yung paninigaw, halimbawa sa asawa, at sabi mo nga, yung katulad ng pambubugbog ay nagiiwan ng mga peklat, di ba? Pero Opo. iba itong larangan ng spiritual abuse. Ano ba ang working definition ng ating pag-uusap dito? Ano ba ang spiritual abuse? Ang mga mag-aaral po na sila David Johnson at Jeff Van Bonderen ay nag-define ng spiritual abuse na bilang mistreatment of a person who is in need of help, support, or great spiritual empowerment with the result of weakening, undermining, or decreasing that person's spiritual empowerment. So, sa madaling salita, yung pong working definition natin ay pagtrato mo ng mali doon sa buhay ng tao na nangangailangan ng tulong at suporta na hindi
na siya na-empower spiritually, na nagre-resulta sa paghihina ng kanyang pamumuhay, sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili, sa kanyang pagtingin sa Diyos, at sa pagtingin niya sa kanyang kapwa. At ito rin po naman ay sinuportahan sa definition nila Catherine Kinmon and Lisa Oakley na nagsabi that spiritual abuse is coercion and control of one individual by another in a spiritual context. The target experiences spiritual abuse as a deeply emotional personal attack. Sa madaling salita, binibigyan ng pansin nila Catherine and Lisa na nagkakaroon ng coercion at control sa isang tao sa Pamimilit at pamagitan, opo, pagkontrol. o sa pamagitan ng spiritual na konteksto. Parang ganito, Mm. ah, gusto mo lumago sa Panginoon, pero dahil ako yung leader mo, ang gagawin ko sa'yo, kailangan sumunod ka sa akin, na maglingkod ka sa akin, dahil ako ang nagiging channel ng Diyos, ng biyaya para sa'yo. So, may Mhm. mga ganon ngayon nangyayari sa loob ng churches, may mga ganong katuruan at ganong paniniwala na kung saan ay nagbibigay ng spiritual na pag-abuso sa buhay ng mga taong mga Kristiyano na nakakausap po natin. May isang author, ang kanyang definition ay spiritual abuse is when a spiritual leader such as a pastor, elder, or head of a Christian organization wields his position of spiritual authority in such a way that he manipulates, domineers, bullies, and intimidates those under him as a means of accomplishing what it takes to be a biblical and or spiritual goal. Ano yung common sa mga definition na ito, Pastor Meji? Mapapansin ho natin dun sa mga definition na nabanggit natin, ay ginagamit yung spiritual authority, ginagamit yung spiritual experience as a means upang ma-achieve yung goal ng spiritual leader. Take So, note, yung goal ng spiritual leader na hindi yan yung goal ng Diyos sa kanya. yes, opo, hindi yung desire ng Panginoon, hindi yung layunin ng Panginoon, hindi yung naisin ng Panginoon doon sa buhay ng tao, kundi yung naisin ng leader para doon sa kanyang mga sakop. Medyo malawak, no? Pero may mga, kumbaga, concrete examples na na-observe sa, kasi yung mga sinerch ko na mga articles, ang konteksto, bagamat sinikap nila na bigyan ng konteksto from the Asian Church, kadalasan kasi ang example na nabibigay ay yung galing sa Western context, yung galing sa kanluran o sa ibang bansa. Sa atin ba sa Pilipinas, ano-ano yung mga example ng tinatawag na spiritual abuse? Mapapansin po natin yan, ano? Maging yung pag-aasawa ng membro, kailangan merong approval ni pastor. So, Mhm. dumating na ba kayo sa pagkakataon na merong ganon? So, pag hindi mo sinunod yung advice ni pastor, parang magkakaroon ng cancel culture or ititiwalag ka doon sa yung community na ginagalawan at pinaglilingkuran. Di ba meron Tapos, naman meron tayong din na, panuntunan sa pag-aasawa, di ba? Halimbawa, sinasabi mm, na don't be unequally yoked with unbeliever. Yung ba yung sinasabi mo o iba pang konteksto? iba po pong konteksto. So, parehong mananampalataya yung nais na magsama, pero dahil hindi yun yung gusto ni pastor, ang nangyari, tinag or nilagyan ng pangalan na Suwail yung isang manggagawa Kumbaga, dahil hindi yun yung hindi manok ni hindi pastor. yon, parang ganun Hindi po. yung... Oo. Merong mga ganun hong mga sistema at isa pa dun sa nabanggit dun sa aking nakausap na hindi daw ako sumusunod doon sa kalooban ng Diyos dahil hindi ko sinunod yung gusto nila.
Pagdating sa kaperahan, paano nakikita itong spiritual abuse na ito? Pagdating naman po sa pera ay kitang-kita naman na merong mga manipulators na parang kailangan kung ikaw ay naka-iPhone, dapat bigyan mo din ng iPhone yung pastor mo. May mga gano'n ng pagtuturo na kung ikaw ay naka-Montero, dapat si pastor naka-Montero din. Pero ito ho ay lahat ay merong backbone ng pagtuturo na kung saan ay mapapansin natin na hindi na driven doon sa naisin ng Panginoon, doon sa buhay ng tao kung papaano niya i-manage yung kanyang finances. Bagkus nakabase na ngayon doon sa pleasure na matatanggap ng leader. Kapansin-pansin niya may mga Opo. organization that they prepare the church na tuturo nila dapat igalang mo pastor, which is biblical, dapat suportahan mo ang pastor, which is biblical. Pero ang dating nung katatapusan nung pagtuturo ay it is to prepare the people to make sure that they shower the pastor with luxury. Yun na nga po ang nangyayari. So, kung may ganong tayong nakikita, isa yan sa mga marka na nagkakaroon ng spiritual abuse sa loob ng simbahan na kung saan ang pastor ay parang meron siyang say sa lahat ng negosyo, pinagkakakitaan, dahil ang kanilang theology na ini-insert ay ako ay tinalaga ng Diyos, ako ang nagiging biyaya o daluyan ng biyaya ng Diyos para sa inyo. At ako din ang makakapagsabi na kayo ay pinagpapala ng Diyos. So ako ay dapat na nakikinabang sa biyayang natatanggap niyo. Of course, nililinaw natin na talaga namang dapat ay bigyan ng tamang suporta ang pastor. No, hindi naman natin sinasabi na wag nating suportahan yung pastor or yung wag nating sundin ng pastor kasi may sinabi naman sa Biblia magpasakop. Papaano Opo. papaano nagiging abuse yung sana umaabot sa abuse pagdating dito sa submission sa leaders mo? Ayan, magandang katanungan po 'yan. So ang sabi nila Stephen Arderborn at saka Jack Pelton sa kanilang libro about toxic faith, experiencing healing from painful spiritual abuse. Ang sabi nila na yung toxic faith is also a counterfeit for the spiritual growth that can occur through a genuine relationship with God. So the toxic faithful and a replacement for God, how they look becomes more important than who God is. So mas nagiging importante ngayon yung leader kaysa kung sino yung Diyos. And acts of religion replace steps of growth. A facade is substituted for a heart longing to God, and the facade forms a barrier between the believer and God, leaving the believer to survive with only a destructive addiction to religion. So, ganun pa man, ang binibigyan ng pansin nito nila Arderborn at saka Felton, na yung spiritual abuse, pag nagkaroon na ng toxic faith, and example, gusto kong paglingkuran ng Panginoon through my giving, through my resources. Pero pag once na dinidikta ngayon noong leader or nung pastor o ng ministro ang papaano ko ngayon ibibigay yung aking resources in terms of in connection, I mean, to the luxury ng buhay ng leader, ay kakaiba yun. Nagiging toxic po siya. Nagkakaroon ngayon ng coercive control doon sa pag-handle ng finances. Kaya pag may coercive control na, doon ngayon magkakaroon ng pressure. Kasi mapre-pressure ka na ngayon na sundin eh. Kasi ang feeling mo, pag hindi ko to ginawa, wala ako sa kalooban ng Diyos. Kasi yun yung paulit-ulit na line. Nagiging rhetorical message ng maraming mga spiritual abusers sa loob ng church.
Hindi ako pagpapalain ng Diyos pag hindi ko ginawa ito. Yan, isa po yan sa mga lumalabas sa mga bibig ng mga taong na-abuse. Eh yung pagdating sa paglilingkod sa church, of course, di ba, we encourage people to serve the church. We challenge them to use their spiritual gifts para maglingkod sa church. Paano yung mga pagkakataon na nauuwi sa spiritual abuse? Yung katulad ng sa ministry, katulad ng paghimok sa mga tao na maglingkod sa Diyos. Napakaganda kong bigyan natin ng pansin yan, ano? Kasi pagdating ho sa volunteerism sa loob ng paglilingkod sa Panginoon, kaya nga ginamit natin yung word na volunteer, ibig sabihin, kusang loob ng tao na maglilingkod. Pero once na yung tao naglilingkod na siya at ibinibigay yung oras, yung panahon, yung mga resources na meron nung sila, ay dapat walang exploitation na nangyayari dun. So kung yung Paano tao ay, exploitation? ang nangyayari ho kasi, example, ako ay merong sasakyan at pwede kong gamitin sa ministeryo yung aking sasakyan. Pero meron naman church budget para sa transportation. So, merong mga pagkakataon, nire-request ngayon yung budget para sa transportation, pero hindi nablalagyan ng gasolina yung sinakyang sasakyan. Kasi nga, volunteerism yan. So, nagagamit ngayon sa ibang account or sa ibang desire pagkagamitan ng pera. Up to the point na yung tao ay na-exhaust sa kanyang paglilingkod. Ngayon, pag na-exhaust na yung tao sa paglilingkod at magpapaalam na siya dun sa ministry leader, sasabihin niya, Pastor, magpapahinga muna ako. Ngayon, ano ang kasunod na salita? Kapatid, alam mo, hindi kalooban ng Diyos na magpahinga ka. Kasi pag nagpahinga ka, wala ka na sa kalooban ng Panginoon. Disobedience yan. Eh, ang problema, na-exhaust yung tao emotionally, financially, psychologically, and hindi naman nare-replenish yung tao dun sa paglilingkod. Parang ang paglilingkod nagiging pabigat na, hindi na pagpapala. It is becoming a burden and Oh, not a blessing. nabo-burnout po ngayon yung mga nagbo-volunteer. So once na nagkakaroon na ng pag-burnout, talagang ang punot dulo nun o kakalabasan nun ay magsasabi yung tao na, teka, magpapahinga po muna ako. Eh, marami tayong mga nakikilala na nagkakaroon ng pagnanais na magpahinga, pero ang laging counsel sa kanila ng kanilang leadership or nagiging counsel ng kanilang mga spiritual leaders, eh hindi kalooban ng Diyos yan. At kailangan magpatuloy ka lang sa paglilingkod up to the point na meron pa nga nagsabi, pag nabo-burnout ka, ibig sabihin nasa tama kang pagmiministeryo at nagkakaroon ka ng pressure to conform. Yeah, pressure to At conform. hindi na masaya yung tao. Hindi na Hindi na. masaya sa paglilingkod. Hindi na Mhm. po. Kaya ang sabi ni Jesus, ako'y pumarito upang bigyan kayo ng kapahingahan. 'Di ba? So, kung yung pagbi-ministry ay walang rest, walang Mhm. pag-recharge, walang restoration na nangyayari sa'yo, I think mali yung output ng ministry. Mali yung mali yung purpose niya. Kasi our ministry is just the outflow of the inner flow. Ang Mm. problema, yung kapag yung tao na burnout at nagpaalam na magpapahinga, tuloy-tuloy na yung pahinga yan at baka mapaso na sa paglilingkod yung tao. Oo, yun. Hindi hindi ready yung church. Hindi ready yung church na merong retreat, merong rest, merong restoration program para dun sa mga taong gusto ko munang promeno sa aking service. So,
we are not equipped to do that. Wala ho tayong mga programs or curriculum na naiisip para dun sa mga taong prumeno sa paglilingkod. Sa puro At sugod lang. Puro sugod ang lang tayo sa nagiging paglilingkod. parang gano'n, no? Eh, ang problema, ngayon, yung mga taong tumigil, mga taong nagpahinga, pagka nagpahinga na sila, nagpaalam, nagkakaroon ng isolation. Yan, nagkakaroon ng isolation. Na-isolate sila. Isolation. Oo, kasi ang parang nangyayari, wala ka naman na sa divine hierarchy. Parang ganun. Na hindi ka na Mhm. kasama doon sa working force ng Diyos. So, wala ka ring karapatang magtanong. Wala ka ring karapatang mag-suggest. Wala ka ring karapatang questionin kami sa ginagawa namin. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Rick Warren na make it quote-unquote easy for people to enter into ministry and make it quote-unquote easy for them to leave the ministry. Yan ang isang naalala Mhm. kong payo ni Rick Warren na kasi nga para bang pag napasok ka na, parang Hotel California na. You can always check in but you cannot check out pagdating sa ministry. Oo, yun yung nangyayari. Kaya parang parang quote and quote devilish yung mag-rest, devilish yung ah, mag maglaylo sa mga ginagawa. Mm. So walang Yung walang walang idea ng Sabat. pamamahinga, no? Pagdating sa Opo, opo. theology, paano nagmamanifest ang spiritual abuse? Ayon po sa aking pag-aaral at sa na isulat kong thesis, na yung spiritual abuse ay nagpro-produce ng wrong projection of God. So, basahin ko ho yung ilang mga lines. So, spiritual abuse is a wrong projection of God because of the application that it brings to people. Hence, spiritual abuse fundamentally distorts the projection of God's nature within the religious communities, presenting a warped image of divinity that contradicts the core principle of love, compassion, and justice. So at its essence, spiritual abuse involves the misuse of religious teachings and authority to manipulate, control, and harm individuals, thereby misrepresenting the character of God and perpetuating harmful dynamics within the faith communities. So parang ganito, dahil yung leader ko, nang aabuso siya, meron siyang spiritual abuse na ginagawa sa akin. Ngayon, ang aking interpretation bilang tagasunod, bilang membro, ay nakikita ko ang Diyos bilang harsh, judgmental, taskmaster na parang ang lagi na lang binibigyan ng pansin ng Diyos ay trabaho, trabaho, trabaho. Ah, sunod, sunod, sunod. Or Performance. parang ganon. And nag-i-instill ngayon ng climate of fear and oppression. At dahil doon, damay ang Diyos. Kumbaga, inisip ng Nadadamay. tao, ganun din ang Diyos. Oo. Lalo na sa Asian theology, ang ating perspektibo na ang mga taong naglilingkod sa Panginoon ay nagre-represent ng Diyos. Kaya nagkakaroon ngayon ng application po ito na pag mayroong presence ng spiritual abuse ay nagre-resulta na yung projection ng Diyos ay parang authoritative and hindi nagdidepict ng loving and compassionate God. So, parang nagkakaroon ng parang malayo yung Diyos na hindi ko siya maabot. Yung ba'y nauuwi rin sa pagtalikod sa pananampalataya? Yun po yung nagiging resulta, no? Na yung mga taong umalis ngayon sa mga simbahan, sa mga religious organizations na merong spiritual abusers. Ito po yung nagiging resulta nun. Nagkakaroon ng post-traumatic syndrome disorder yung mga tao. At
Para ano, They parang galing sa giyera yung tao, ganon. Parang parang gano'n PTSD. PTSD, nagkakaroon po ng PTSD, ng post-traumatic stress disorder. At At nag nagmamanifest yun sa, nagmamanifest po 'yon on the way they relate now to people, on the way they start to read the scripture, at nagkakaroon ngayon din ng manifestation 'yan sa the way they relate to their husband or wife, to their children, and also sa pagtingin nila sa church. dahil dun nga, may mga Ayun. tao na who gives up on the faith. Talagang Hmm, tinatalikuran na and they don't want to have anything to do with the Christian church. 'Yun na nga po. So, Mhm. yung physical, psychological toll or bayad dun sa spiritual abuse can be immense, and leading to Mhm. symptoms of anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder that pervade every aspect of one's person. Pinapasok yung lahat ng aspeto ng pamumuhay ng tao, na nag-iimpact po ngayon dun sa Halimbawa, individual victims, no, na ano yung mga mag-doubt lalo. example? Example ng PTSD, spiritual PTSD. Ano mga example niyan? Pag nagbabasa ka ngayon ng Bible that God is loving, you start to question na talaga ba talagang mapagmahal yung Diyos? Yan, sa pagdadating po yan sa pagbabasa ng Biblia, no? Natatanong mo, talaga bang mapagmahal yung Diyos? Bakit hindi ko naranasan yung pagmamahal ng Diyos dun sa church? Ako na nga yung tumulong, ako pa yung masama. Mhm. Pagdating naman sa Yung relationship, yung nagiging resulta nun o nagiging pwede nating makita, lagi na lang nagda-doubt yung tao doon sa authenticity nung mga nakakasama niya. Kasi nga meron na hong abuse na so parang naranasan. dahil na feel niya na ginamit siya para tuloy lahat na lang ng tao tingin niya manggagamit. Ganun ba yon? Yun, parang ganun po. Oh. Yun na nga po yung nagiging resulta niyan. At yung the way we ngayon nakikita natin no sa theology, parang matindi yung mga nagiging away sa social media pagdating sa theology. Is that an indication na may mga nagaganap na ring spiritual abuse pagdating maging sa pagtalakay ng mga theological issues? Yun. Ganda ho, ano? Kasi nailalapat talaga natin sa kasalukuyan ngayon. Of course, meron pong spiritual abuse na nangyayari. At ang sabi nga ni Mary Alice Nalogar, nagbigay siya ng good analysis pagdating sa discipleship na nangyayari sa loob ng church. At tinatawag niya itong manipulative discipleship. So ito po, ang nangyayari dito sa manipulative discipleship is nagkakaroon ng betrayal of trust, not only inflicts immediate harm on the victims, but also tarnishes the image of God and the understanding of God as a loving and protective presence within their lives. So yung consequences po nitong distorted protection ng Diyos in spiritual abuse are profound and far-reaching, at nagre-resulta rin na ng theological battles, no? Ngayon napapansin natin sa social media na may mga theological battles na ako lang yung tama, kami yung tama, kayo mali. Ito yung totoong sinasabi ng scripture. Kasi bakit nag-erode ngayon yung trust and confidence ng believers sa bawat isa, Mhm. at Mhm. nag-erode din yung trust and confidence ng believers unang-una sa presence ng Trinity, that leading to spiritual crisis and delusionment within the faith community. Bakit ko pinasok ngayon yung Paano yung oh, yung Trinity, ano, dun sa aspeto ng spiritual abuse? Kasi pag hindi ka na confident doon sa loving presence of the Father, the righteousness presence of the Son, and the empowerment presence of the Holy Spirit, it will destroy yung pagtingin mo ngayon sa community of faith. Kasi hindi mo mhm. na ma-apply ngayon yung pagmamahal ng Diyos Ama, yung katuwiran ni Kristo Jesus, at yung kapangyarihan at
pagsama ng banal na espiritu sa iyong buhay. Kaya ang nangyayari nun, nagkakaroon ngayon ng struggle to reconcile yung kanilang experience of abuse with their understanding of God as a source of comfort and strength. Kaya basically ang question agad, kung papansinin natin sa social media, atake doon sa karakter ng Diyos at atake Mhm. doon sa nature ng Diyos. Example, sa pagliligtas at sa pagsama niya sa buhay ng tao. Yung halimbawa, yung magtataka ka saan nanggagaling yung hate sa pakikipag-usap ng tao? 'Di ba? Mm. Baka ang posibilidad, it's not that the person was really making a stance for what he believes, kundi dahil nakaranas siya ng spiritual abuse, he ends up becoming an abuser. Ganun ba yung sitwasyon? Yun. Nagkakaroon po ng ganyan na pagkakataon. May tinatawag nga tayo that the hurt people hurt others. At those people that Mhm. being controlled, they want to become controllers. Ah, sa aspeto ng leadership development, ang pagtingin dyan sa counseling ay yung tinatawag na controlling and codependence. Now, once na yung tao ay Ano yun? from yung pong controlling, yun yung daging authoritative, gusto mag-control, gustong siya yung nasusunod. Pag nagalit siya, dapat i-please siya ng mga tao. Yung codependence naman, pag nagalit yung controller, kailangan sumunod ako sa kanya, dapat na-please ko siya. Kasi codependent nga dependent siya dun sa controller kung ano yung nagiging response. So, pag nagalit sa controller, kailangan ako ay susunod. Dapat ako ay mag-undergo nung ano yung ninanais niya. And sad to say, Counseling 'di ba? hmm, Sa counseling hindi naman talaga ikaw ko-control doon sa kina-counselan mo 'Di ba ang goal mo nga ay dalhin mo siya sa point na siya yung magde-decide kung ano ang gagawin niya. mm. Gagabayan mo lang. So So yung controlling, didiktahan mo. sa pastoral counseling kasi, merong subject ng controlling and codependency na yung tinitingnan mo ngayon, yung kina-counsel mo, kung meron ba siyang history na na-control siya o may controller siya, kung bakit siya umaabot sa ganong dilema o sitwasyon. Hindi po particularly yung nagka-counsel yung controller, no? Pero merong mga Mhm. experiences na nakontrol yung tao. Kaya ang hirap niya ngayon makalaya doon sa kanyang pinagdadaanan. So, ang Mhm. nangyayari na ngayon, may pag-aaral na yung mga nagkaroon ng opportunity sa leadership, nagkaroon ng opportunity na makapag-preach, makahawak ng ministry, na nakaranas ng ganong abuse, yung controlling and codependency experience. Pag sila ngayon yung humawak, sila ngayon yung naglilid na, nagkakaroon ng pagkakataon na ina-apply din nila kung ano yung naranasan nila. So kaya nagiging controller sila actually. Well, yung iba katulad halimbawa nung naglilingkod, not to please God, pero ang tendency ay para ma-feed yung kanyang ego. Dahil it makes them feel good, it makes them feel important. Yun na nga po. Nagkakaroon ngayon ng tinatawag nating personal elitism. So, isa sa mga signs na nagkakaroon ng cultic tactics sa loob ng church ay unang-una yung spiritual abuse. Then, second is yung personal elitism. So, yung personal elitism ay yung sinasabi ninyo na ako ay narito, okay? Kailangan ako ang i-please Mhm. ng mga tao. Kasi ako ay elite. Yan. So, ganun Mas mataas yung, ako sa inyo, mas malapit ako sa Diyos. yun. Ganun po yung nangyayari.
Kaya ang claim ng mga leaders na mga may personal elitism, they claim a unique, exclusive ministry, revelation, or position of authority from God. So, Mabigat yun. yun yung kanilang pagtingin. Ano parang kung ganito, parang kung ako yung inyong tunuruan at ako ngayon ay may ganitong ministry, tapos nagkaroon tayo ng hindi pag-aayos na pag-uusap, parang ipamumukha mo sa akin lahat, "Oy, Meji, alam mo ba na hindi ka makakaabot ng ganyang ministry dahil ginamit ako ng Diyos sa buhay mo. Kung wala ako, wala ka. At the same time, dapat ako'y nakikinabang sa napapakinabangan mo." Oh. Yun Mhm. yung pinaka-catch doon yung pinakahuli. Dapat ako'y nakikinabang sa napapakinabangan mo. Na parang sa konteksto nating mga Pilipino, parang masyadong malalim yung pinamumuka na utang na loob ng tao pag na-emphasize yung application ng personal elitism. Meron ako nag-experience, Pastor Meji, na merong supposedly di-disciple sa akin at ang gusto niya, halimbawa, kasi kung mag-preach siya, handwritten yung kanyang sermon manuscript. Ang problema ko, pangit ang sulat ko eh. Kahit ako mismo, hindi ko mabasa minsan yung sulat ko eh. At saka, hindi ko kaya magsulat ng matagal yung handwritten at sakit ng kamay ko. Kaya mas madali sa akin mag-type na use my computer sa keyboard. Subalit ang sabi niya sa akin, Opo. kung ako yung discipler mo, dapat you do as I do. Exactly how I do it. Is that somehow bordering on spiritual abuse? Tawag ko po dyan ay nasa letter, kasi yung acronym ko po nung aking ginamit sa pag-analyze ng cultic tactics ay acronym na SPACE. So, spiritual Mhm. abuse, personal elitism, assault attitude. Nasa letter C yan, Pastor, which is conformity to norm. Kasi ginagawa ko, dapat yun din yung ginagawa mo. So, pag nagkaroon ng conformity to norm, ang sinisira nun ay yung uniqueness and giftings ng tao at yung framework na binigay ng Panginoon dun sa buhay ng tao. Kung papaano siya mamuhay at ano yung creativity na meron siya. Kaya somehow parang ano yun parang hindi mo na lalaman, napaka-subtle lang niya. Kung dinidisciple kita, dapat hindi ka typewriter or hindi ka computer, dapat handwritten ka din. Kasi that is my mark. Conformity to norm po yun. So may sinabi ka spiritual abuse, personal elitism, may binanggit kang assault eh. Ano yung assault? Assault attitude po. Yan, assault attitude. Yung assault attitude ay ginagamit na cultic tactics sa loob ng church at ganun din ang mga cultic movement. Ganito ho yan, na hihimay-himay siya sa tatlong atake. Unang-una yung ad hominem attack, pangalawa ay shame attack, pangatlo ay damnation attack. Yan, damnation attack. So yung ad hominem is an attack on the person. In what Opo. sense? Yung attack ng mga nag-a-apply nito nung assault attitude ay ginagamit nila yung ad hominem para ipahiya yung tao. Predominantly, a cultic tactic that starts to degrade the authority and authenticity of the person and begin to attack the person's credibility, character, and integrity. So example, Mhm. nag-question ako sa iyo. At pinag-uusapan natin yung issue, no? Example, meron tayong theological issue na kailangang ma-address.
Pero dahil mas maganda yung presentation na aking pinipresent kaysa po sa inyo, suddenly, bigla mo na lang sinabi, Medji, ganito ka eh. Alam mo na during those times, nahuli ka na nangungopia ka sa classmate mo. At dahil dyan, dapat wala kang kakayanan na magsabi na tama yung iyong mga findings. At yun ay pagbibigay ngayon ng atmosphere na pag-aalis ng aking kredibilidad, ng aking authority doon sa aking pinipresent. Ano, at inaatake ako Siniraan ngayon ka, doon kumbaga. sa aking kredibilidad, character at integrity bilang tao. Yung shame, paano nag-work yun? Yung pagpapahiya o hiya. Oo, marami po ang gumagamit ng shame attack. Ang sabi nga ni Maggie Down, isa sa mga psychotherapist and counselor, we may even experience the shame attack in response to certain triggers, where the experience of shame is so searing and so overwhelming that we are virtually paralyzed by the intense waves of disconnection and unworthiness that ensues. A severe shame attack may persist for days or even weeks. Yung such attack na ito, nag-undermine ng individual confidence and understanding din ng Diyos. Parang ganito, ano? Dahil hindi ho tayo nagkasundo dun sa ating theological discussion. Dahil ikaw yung aking pastor, dahil ikaw yung aking leader, sa isang service ay ginamit mo ang pulpito para gamitin ako as illustration ng pagpapakita na hindi ako nagsasubmit sa iyo. So, assault Hindi lang yung attitude yun. parinig, hindi Using, lang parinig, kundi may time ba hindi na lang, pati babangitin ng pangalan mo talaga, ganon? may ganun po. Yun ay ginagamit ng, ng mga may cultic mindset on the way they control people. So, pag nangyari yun, ang nangyayari, ito po yan, ano? So, pag yung individual or group nagsik sila ng clarity, transparency, and accountability dun sa mga cultic leaders, yung nagiging response, open response, is yung defense ng mga cultic leaders ay sa pamamagitan ng public shaming. Ano, ginagamit nila yung pulpit, ginagamit nila ang mic. So, they also label itong mga taong ito na rebels at ginagamit din yung termino na mga binhi ni Satanas or seed of the devil at marami ang nakaranas din ito. So ito ay extreme behavior that exemplifies the harsh reality na nangyayari sa loob ng mga local churches. Pero sa Pilipino, di ba, ang lakas ng shame, honor o honor-shame culture natin. Kailan nagiging spiritual Oo. abuse yun? Di ba, sabi nga nila, when peer Ah, pressure is good, it is very, very good. When it's bad, it's really, really bad. So, paano nagiging spiritual abuse na, natutwist na yung magandang honor-shame culture natin? 'Di ba may lumabas ho na naging viral na na video sa TikTok kung papaano yung isang church ay binigyan ng mga tag yung mga umaalis sa kanila, 'di ba? Tapos hindi ko alam kung napansin niyo 'yan, pero isang church 'yun. At group of people are attacking those who are leaving their church. At ginagamit ngayon nila yung social media to shame them. So ang question lang natin ngayon dito, is it moral na gawin mo yung ganong attitude, yung ganong pag-atake mo dun sa mga taong umaalis ng simbahan o kaya mga taong nagtatanong sa clarity or sa pagliwanag sa larangan na gusto nilang maunawaan. Yung damnation, ibig sabihin nito, pag hindi ka sumunod, mawawala kaligtasan mo o punta ka impyerno, yung ba Mhm. ibig mo sabihin sa damnation?
isa po 'yon, isa 'yon. Pero balikan ko lang ho muna yung ating pinag-uusapan dun sa shame, ano. Ang sabi ni McManus and Copper, ang sabi nila, a member who fails to accept a teaching will be shamed, punished, or even excommunicated. So, palalayasin talaga kung hindi ka na sumusunod. Ngayon, pagdating mo dun sa damnation attack, bakit damnation attack? Yung kasing use of damnation attack, it leverages the psychological framework of humans, no? Who are motivated by three primary emotions. Tayo ho ay motivated ng tatlong emosyon, ng love, hate, and fear. So this tactic induces fear and creating a fearful environment. So the most tragic consequences or the most tragic consequence of this approach is the trauma and delusion it creates in human relationships. So, example, may mga cultic groups na in-apply nila yung damnation attack na up to the point na ang feeling nila, they can kill others who are not like their faith or not like their doctrines. Meron naman nangyayari ngayon na yung damnation attack na pag hindi tamang gospel yung pinipreach mo, dinadala mo yung congregation mo sa kapahamakan. At yung gospel ngayon, dinidefine nila na sila yung nakakapaghawak lamang ng tamang gospel. So basically, may damnation attack ho doon. Parang you don't define the gospel the way they wanted it to be defined. Ganun na nga po yung nangyayari. Parang yan yung So, usong-uso ngayon na may- nagre-label agad, heretic, false teacher. Yan yung damnation attack yun. Kaya mapapansin natin na yung damnation attack is part ng assault attitude na akala mo ay defender ka ng faith, pero actually nagdi-depend ka ngayon ng iyong personality, ng iyong pagtingin sa iyong sarili rather than doon sa kabuuan ng pananampalataya. So may spiritual abuse, personal elitism, assault attitude, conformity, 'di ba? Sa norms ng To norm. grupo. Mm. Oo. Ano yung Opo. E? Yung E naman po Yung by ay space, yun yung acronym. opo. Tinatawag siyang epistemic absolutism. Yung epistemic ay ito yung knowledge. So, yung kung ano yung aking tinuturo, ito yung tama. Ito lang yung tama. So, may ganong emphasis. So, si Dave Hunt, isa sa mga apologists at nag-interest din sa cultic phenomenon, ay kanyang binigyan ng pansin that a cult leader takes to himself the power, authority, and honor that belongs only to Christ. In allowing him this position, his followers surrender personal responsibility and reason to follow blindly the interpretation and dictates of the cult leader. The louder the voice of conscience and reason cry out against such folly, the more fervently the cult members must affirm their loyalty to their leaders' dictates and dogmas in order to stifle the mounting inner conflicts. This breeds increasing fanatism in both leaders and followers that confound earlier errors. This is cultism. Yan ang sabi ho ni Dave Hunt. Yung epistemic absolutism ho ay pagbibigay ng katuruan na ang sino mang bumangga sa katuruang ito ay hindi natin kasama, mali sila, ito lang yung tama, ito lang yung bigay ng Diyos, at dahil ito yung binigay ng Diyos na interpretasyon ko, ito na yung dapat nating sundin lahat. Ang nakakatakot dito ay we're not talking of groups that deny the cardinal doctrines or the essential doctrines of the church. No, they deny the Trinity halimbawa, they deny yung salvation by faith alone in Christ alone.
Ang nakakatakot dito, yung ganyang mga behavior ay nakikita sa mga nagpapakilalang Kristiyano. No, they affirm yung essentials of the faith. Pero yung behavior nila ay astang kulto sila o hidwang pananampalataya. Yun ang nakakatakot. Nakakatakot po talaga. Kaya Mhm. nga yung question doon, sino yung sinusundan nila? Sino yung example nila ng buhay pananampalataya? So kung ang iyong ethical exemplar o yung iyong tinutularan ay hindi na si Kristo Jesus, malaking dilema ho sa atin. Malaking dilema. Kasi magre-resulta yan sa aspeto na kung saan ay parang itong taong ito, dahil siya yung bigay ng Diyos, siya yung aming tutularin, siya yung aming papakinggan, at lahat ng kanyang mga itinuturo ay galing sa Diyos. Napaka-cultic na po nun. Napaka-cultic. Kapatid ko, halimbawa ako, isang mananampalataya, at nakita ko na ako'y biktima ng spiritual abuse. Papaano ako makakawala sa ganong sitwasyon? Ano ang dapat kong gawin? Halimbawa, ako muna ay Ah, miyembro. ah, Tapos nakita ko na sa dinadaluhan kong cell group o church ay may ganun ng mga palatandaan ng spiritual abuse. Anong dapat kong gawin? Unang-una po ang aking suggestion ay mag-consult po kayo sa professional counselors. May mga kapatiran tayo that offering yung kalilang services ng napakamura lang naman na mga na professional fee. Kasi ho hindi siya matetrace agad immediately lang sa simpleng counseling o simpleng pag-uusap lang or sasabihin natin na i-recommend kita na kausapin mo yung isang pastor. Basically, ang kailangan dito ay mga professionals na counselors. Kaya nagpapasalamat din tayo kasi during ng time ng pandemic, biglang dumami yung mga professional counselors na naglabasan sa social media na ayos naman yung kalilang services. So, yun yung isa sa mga practical Mhm. suggestions. Pangalawa, kung wala ka namang budget at wala ka rin namang mahanap pang practical or professional counselors, is pwede po kayong humanap ng mga courses, ng mga pag-aaral, no? So pwede kayong mag-enroll sa crash course ng Ratio Christi. It will help you na ma-assess yung inyong pinagdadaanan na psychological and mental attacks ng mga teachings. Pwede kayong mag-enroll sa mga crash courses or certificate program na ibinibigay ng IGSL or ng ATS or ng ng GLU or ng Babies. PBIAS. Oo. So, it will help you to recalibrate and also reorient your mind about understanding what you already learned. Kasi kung same lang na tugtog, same na turo ang naririnig mo, mahirap po yun makalabas. So, practically speaking, mas magandang makapag-enroll ka o makapag-aral ka ng mga certificate courses. So, kung ayaw mo naman ng So pumasok definitely, na, you need to seek help. Mhm. yes po, oo. So, kung ayaw mo naman pumasok dun sa mga ganong suggestion, pwede po kayong humanap ng group or forum sa Facebook na makakatulong sa inyo para ma-unload nyo yung mga burdens na yan in a way na mapag-uusapan siya intellectually at hindi condemning. Kasi dahil nasa era na ho tayo ng technology at social media at nandiyan naman na ang blessing ng technology at social media, we can use the opportunity na makakonect at magkaroon ng mga kausap or makalahok sa mga talakayan na kung saan ay ma-assess natin ng tama yung ating pinagdadaanan.
Any final words, kapatid, na gusto mong ipaabot sa ating mga tagapakinig tungkol sa issue na to ng spiritual abuse? So, ganun pa man ho ay nais ko po maunawaan nating lahat na tayo ay prone na maging tagapagdala ng spiritual abuse or makaranas ng spiritual abuse. Pero ang pamanhik ng Panginoong Jesucristo bago siya maipako sa krus ay mahalin ninyo ang bawat isa. Ito ang aking bagong utos na iniiwan sa inyo. Sa ganong kaparaanan ay makikilala kayo ng mundo na kayo aking mga tagasunod. Well, marami pong salamat, Pastor Meji, sa pagpapaunlak ninyo sa panayam na ito tungkol sa mahalagang paksa ng spiritual abuse. Pagpalain po kayo, Pastor Meji. Salamat po ng marami, Pastor Eric, at patuloy din pagpalain ng Diyos ang inyong programa. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aming pong YouTube channel at mag-follow po sa amin sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa Care 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.